iba. Madilim, masukal, tahimik at mapanganib. Ito ang mga katangian ng isang gubat na mapanglaw at dito rin magsisimula ang kwento ng matamis na pag-iibigan nila Florante at Laura. Sa gitna ng gubat, may isang lalaking nakatali sa puno na animoy binugbog na paulit-ulit at hinabol ang kanyang hininga. Ang pangalan niya ay Florante. Habang nakatali sa puno, sinasabi niya ang kanyang mga nakaraan at isa na rito ang Albania. Isang kaharian kung saan siya isinilang na ngayon nanganganib. O aking Diyos Ama, nasan ang iyong awa? Ako'y nananagoy, nakikiusap, humihingi ng tulong niyo. Patawarin niyo ako dahil hindi ko nagawang ipagtanggol ang ating kaharian laban sa taksil at walang awang si Adolfo. Tila yata wala nang nagmamahal sa akin. Napakapait ng aking buhay. Inagaw niya ang korona ng haring sa iyo upang magawa niya ang kanyang ninanais. Pati si Duke Piseo, ang aking ama, ay kanyang dinamay. Sandaling nanahimik si Florante dahil sa sama ng loob. Matapos manahimik ay muli siyang tumawag sa Panginoon. O aking Diyos Ama, tila yata di mo dinidinig ang aking mga panalangin sa iyo. Hindi ko tuloy maalis sa aking isipan na ayaw niyo na akong tulungan. Kung gayon, papaano na ako? Sino aking malalapitan at makakapitan kung ang Diyos mismo ay ayaw na akong tulungan? Paalam na Albania, aking sinilangan. Patawarin mo na lang ako dahil hindi kita nagpagtanggol. Paalam na bayan ko. Paalam din sa iyo, Adolfo Malupit, Laurang Taksil. Paalam na sa inyo. Habang nagdudusa si Florante sa gubat, isang gererong morong nagngangalang Aladin ang dumating sa gubat na pagod at naghahanap ng paghihingahan. O Pereda, o tadhanay kalupit mo, inagaw mo ang minamahal ko. Habang si Aladin ay umiiyak at nagdudusa, ay may narinig siyang tinig sa kagubatan at pagkatapos ay may nakita siyang lalaki. O ano yung tinig na aking naririnig? Tinig na naghihinagpis na tao. Sino kaya siya? Ako'y minamalas. Ako'y pinapahirapan sa kamay ng taksil na si Adolfo. Si Adolfo malupit at higit pa sa lima kong manakit. Kawaawang tao. Ang lahat ng kanyang tuway matapos na siya ay pinahirapan at pagtaksilan. Pagkatapos na marinig ni Aladin si Florante, ay nagmuni siya ng isang malaking problema.
sana'y masakit. Problema ko'y napakahirap lutasin dahil sa aking sintang inagaw. Nagmadali na si Aladdin nang mapansing humina ang boses na kanyang naririnig. Kailangan ko na magdali. Kung hindi ko maabutan ang taong iyon. Habang tumatakbo ay hinahawi niya ang mga sagabal sa pamamagitan ng kanyang kalis. Nang makita niya ang nakagapos ay napansin niyang may nakapalibot nitong 2 leon. Siya ay naghanda at nilusob ang mga leon. Pagkatapos niyang mapatay ang 2 leon ay pinakawalan niya si Florante. Parang nakita ko na ang taong ito. Pagkalipas ng ilang oras ay namulat si Florante. Laura, nasaan ka? Tulungan mo ko makalis dito. Hindi na sumagot si Aladdin at baka sa kawalang pag-asa ay matuluyan na si Florante. Sino ka at bakit ka narito? Magpahinga ka na lang dyan. Ako ang nagligtas sa iyo. Hindi mo ba napapansin na tayo ay magkaaway? Marahil, pero ikaw ay nangangailangan ng tulong. Siguro nga, patay na ako, hindi ka dumating. Ngunit ang pagkamatay ang siyang kong tunay kaligayahan. Hangal, alam mo ba, dinagdagan mo lang ang iyong pasakit? Hindi nagpansinan ang dalawa, ngunit isinama ni Aladdin si Florante sa kanyang pagpapahingahan at doon sila napalipas ng gabi. Pagdating ng umaga ay napansin ni Aladdin na malakas na si Florante kaya ito'y kanyang niyakap. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo, kaibigan. Inaliw ni Aladdin si Florante ngunit napansin nitong malungkot pa rin. Ano ba iyong problema? Maari ko bang malaman? Sige, sisimulan ko noon ako ipinanganak. Ang dalawa ay naupo upang magkwentuhan. Noong sanggol pa lamang ako ay muntik na akong dagitin ng isang buwetre. Nakita ng pinsan kong si Minalipon na ako'y dadakiti ng buwetre kaya dali-dali niya itong pinatay at napatay. Namang naglalakad ako ay kinuha ng isang aryon sa aking dibdib ang aking kupidong diamante. Buti na lang at hindi ako napahamak. Nung ako'y naging siyam na taong gulang, ay lagi akong nasa burol at nagdala ng aking panat busog at ako'y naghahanap ng hayop upang tirahin ng aking pana. Kapag ako'y napapagod, ay nagpapahinga at naliligo ako sa batis kung saan masayang nag-aawitan ang Nayedes habang tinutugtog nila ang kanilang lera. Ang kanila'y tawan ay nakapagpapawala ng aking pagod. Pagkalipas ng ilang taon, ay pinag-aral ako ng aking ama ngunit ayaw pumayag ng aking ina dahil ako'y lilisan. Kailangan pa niya umalis. Dahil mas maganda ang pagtuturo roon kung hindi siya mag-aaral. Ano ang kanyang magiging kinabukasan? Sino mag-aaruga sa kanya roon? Alagaan siya ng mga guro at kaibigan niya roon. Nga sinabi ng ama ko ay nakumbinsin niya si ina upang ako'y lumisan. Pagdating ni Florante sa Atenas. Durante, ligay pagdating. Kung nga pala sa ito at hindi guro mo dito sa akin. Salamat po. Oh, bakit? Hindi lang, ganun ko mo. Ayaw ko po kasi umalis sa Albania. Iyakan mo, nilipas din yan. Sa isang buwang pagtigil ni Florante sa Atenas ay kapansin-pansin na palagi siyang tulala at di makakain. Isang araw habang naglalakad si Florante ay nakasabay niya si Adolfo ang kanyang kababayan na pansin niya ang pinong pagkilos nito.
Makaraan pa ang 6 na taong pag-aaral. Bati kita. Ang talento ka sa psikolohiya, astrolohiya at matematika. Maraming salamat. Dito nang simulang magalit si Adolfo dahil nasasapawan na siya ni Florante. Florante, muna bilang Polinis. At Adolfo bilang Socrates. Nang magsimula na ang dula-dulaan, nanlisik ang mata ni Adolfo kay Florante. Ikaw ang sumira ng kapurihan ko. Dapat kang mamatay. Tigil mo ngayong kaibangan, Adolfo. Natapos ang pagdiriwang at di na nakita sa Adolfo. Makalipas pang 1 taon, isang sulat ang dumating para kay Florante. Hindi! Mahal na ina, bakit mo ako iniwan? Di man lang tayo nagkita sa matagal na panahon. Hindi! Hindi ka maaaring mamatay. Pagdating sa Albania. O aking ama, o bunso, Biglang may dumating na isang mensahero. Magandang araw po. Ang hihingi ng tulong ang ito na dahil nanganganan po ito masakop ni General Ismail. Pasahan mo ang aming tulong. Tulante, papunta tayo kay Haring Linceo. Dating sa palasyo, sinalubong sila ni Haring Linceo. Nabalitaan ko kay Antinor na nagpamalas ka ng iyong kahusayan sa Athena. Walang pagdududa, namana mo ang kapangyarihan ng iyong ama. maraming salamat po pupuri. Ginawa ko na po ang nararapat. Laya ni Florante si Laura sa hardin ng palasyo. Maaari ko bang malaman ang pangalan ng magandang bibili iyon? Siya nga pala ang aking anak na si Laura. Maiwan muna kita at magkamay ng iyong mga nag-usapan mo. Pumasok si Haring Linceo sa loob ng palasyo at nilapitan naman ni Florante si Laura. Magandang araw, Sir Prinsesa. Kanina pa kita napapansin. Magandang araw, Florante. Salamat sa pagpili. Lagi kang ikinukwento sa akin ng iyong ama. Sana makilala ka ng lubusan. Gayun din ako. Ngunit ilang araw na lang ay aalis ka na rin. Oo nga, halika Laura. Pumasok na tayo at simulan ang tigil. Katapos ng 3 gabing piging. Magandang gabi sa iyo, Florante. Kailangan mo na maghanda para bukas. Maraming salamat po sa paalala. Magandang gabi rin po. Kinabukasan, Handa na po aking ama. Karangalan ko po ang maglingkod sa inyo. Haring Linceo. Mabuti kung ganon, mag-iingat ka. Salamat po. Mag-iingat ka, Florante. Ipangako mong babalik ka. Pangako Laura, babalik ako. Paalam! Paalam. Paalam sa inyo. Tayo na mga kawal. pagdating ni Florante sa Cortona, nakita nila ang hugpo ni General Osmalik.
Sa pagbalik nila sa Albania ay may nakasulog mo sila mga dibinyagan na may dalang isang babae. Sino kayo? Bakit kayo nandito? Kami taga-Albania. Kuha niyo ang babae yan! Sugod! Ano kayo ulit? Mabuhay ang babae! Walang galang na. Kailan kita nakikita rito, maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? Ako ito, Florante, si Laura. Laura, bakit ka narito? Gusto ko lang malaman ang iyong kalagayan. Mabuti naman ako. Salamat sa pag-abala. Kumusta ka naman? Sana mabuti ka. Mabuti naman ako. Ngunit, Florante, kailangan ko ng iyong tulong. May bayang malapit dito na pinagtataguan ng murong dumagit sa aking ama. Iligtas mo siya. Paano kung may masamang mangyari sa kanya? Paano kung... Ako nang bahala. Ililigtas ko ang ama mo sa abot ng aking makakaya. Kalipas ang ilang araw, Man at dumating ka. Ginawa ko lang po ang aking tungkulin. Florante, pasensya ka na, ngunit ipapadala ulit kita sa Italia para labanan ang mga Turko. Pupunta kami kaagad. makalipas ang ilang araw ng paglalakbay. Kapag nakita nyo na sila, sigurin nyo kaagad. Sugod! Makalipas ang ilang araw. General Frank, dala ko po ay isang sulat galing kay Harry. Maraming salamat. Maaari ka na umalis. Minandro, pabalik ako sa Albania. Pinapapunta ako ng hari. Ikaw muna ang mamahala nito. Ikarangal ko ito. Umuwi si Florante sa Albania nang nag-iisa. Pagdating niya ay pinaligiran siya ng mga kawal. Anong ibig sabihin nito? Sumama ka lang sabi, ayaw masaktan! Dinala si Florante sa palasyo at nakita si Adolfo. Kamusta na, Florante? Matagal na tayong hindi nagkakausap. Kwentuhan mo naman ako. Wala hiya ka! Ano ginawa mong Ilaura? Minahon ka. Maayos ang kalagayan niya, ngunit ikinalulungkot ko ang magpaalam na ama mo na si Duque Viseo. Papatayin kita! Papatayin kita! Mga kawal, alisin niyo ang taong ito sa harapan ko! At doon nga nagwakas ang pagsasalaysay ng buhay ni Florante. At ganoon nga ang nangyari. Hayaan mo ako naman na magsalaysay ng aking buhay. Ang ngalan ko ay Nadine, nagmula sa siyudad ng Persia. Ang anak ng bantog na si Sultan Ali Adam. Kaya ako nandito dahil pinagpagsilan ako ng sarili kong ama. Samantala sa kabilang bahagi ng kagubatan. Gagawin mo sa akin! Saan mo ko dadalhin? Mama ka na lang! Tigil mo yan! Narinig mo ba, Ijun? Nagkakarinig ka ba ng mga nag-uusap? Oo, halika't hanapin natin kung saan itong nagmumula. Mabalitaan ko na pupugutan ng ulo aking langit. Ako ay nagmamakaawa sa hari na huwag ito itago. Matapos ito, ako ay nagsulat ng isang garera upang magtakal sa kaharian. Di nakatiis si Florante at Aladdin, kaagad nilang nilapitan ang kanilang sinisinta.
Wari bang sapbik sa pagmamahal ng isa't isa? O Laura, aking sinta, itagal natin din nagkita. Mahal ko. Pereda, aking sinta. Wala din. Paano ka napadpad dito, Laura? Hayaan mong ikwento ko ang mga nangyari sa akin sa bingit ng kamatayan. Nang ikaw ay mawala, naging magulo na ang bayan. Madalas akong pagtakaan ni Adolfo at higit pa dito, pinaslang niya ang aking amang hari at maging ang iyong ama na si Doque Preseo. Ako'y nahabag kay Laura nang makita ko siya niyang nagpaslangan ng Adolfo. Kaya pinuha ko ang busog at kalaso at pinama ko sa dito ang walang awang ito. Kay lupit ng tadhana sa ating lahat. Ngunit ngayon, masaya na tayong lahat at magkakasama. Matapos ang sandaling pag-uusap ay bumalik ang lahat sa Albania. Masaya ang mga tao na nakita silang maayos na kabalik. Kaagad namang dinaos ang kasal ni na Florante at Laura at maging ni na Aladin at Plereda matapos sila ay kapwa magbinyagan. Florante, ako muna yung pandalikang magpapaalam sa iyo. May naglita si Saki na sumabilang buhay ng aking ama. Kailangan siyang puntahan. Sa bilang ng kanyang mga kasalanang sakit, siya ay mananatiling ama ko pa rin. Ako ang papalit sa pisto niya. Kaya't magtatagalan bago tayo magkita muli. Ipinapangako namin na kami ay babalik dito upang umustahin kayong mag-asawa. Paalam, kaibigan. Dahil sa pagkamatay ni Haring Linceo at Doque Preseo ay pinalitan sila ni Florante. Sa kanyang paghahari, nanumbalik ang dating katangian ng kaharian na mauli ang kapayapaan,